Ate! Ano ginagawa mo dito? Lumayas ka nga dito sa libing ni nanay. Gusto ko rin po kasing puntahan si nanay sa libing niya. Ano? Matapos mo siyang iwanan at pabayaan? Ate, hindi ko naman po pinabayaan si nanay eh. Manahimik ka! Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Lumayas ka dito. Lumayas ka sa libing ng nanay ko. Pero ate, nanay ko rin yan. Anong nanay? Baka nakakalimutan mo. Ampun ka lang. Kaya lumayas ka rito. Pero ate, sinabing layas. Hoy, Utoy! Nandyan ba yung nanay mo? Nasaan yung nanay mo? Bakit niyo po siya hinahanap? Tungkol po saan? Tungkol sa utang. OMG! Magbabayad na naman ng utang si Mama. Hindi na naman niya ako mabibilhan ng bagong toy. Hindi to maaari. Wala po si Mama. Umalis. Nababayaran ko. Pero bumalik na po kanina. Hoy! Ang pangit-pangit mo. Hoy ka rin. Ang pangit-pangit mo rin. Mukha kang puwet. Ganon. Kala mo nangaasar ka. Hindi naman kita inaano. Aray! Bakit mo ko sinampal? Nauna ka naman mga sara. Siyempre, di ba masamang gumante? Susumbong kita kay Mama. Hala, uwi na nga ako. Mama! O bakit ka naiyak, anak? Yung kalaro ko sa labas, sinampal ako. Okay lang yan, anak. At least pinalad ka. So yun guys, magsasalita lang po ako tungkol sa mga nagpa-prank na ganyan. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na hindi na po kayo nakakatawa. Sana natawa kayo sa mga prank nyong ganyan. Ang akala nyo kasi lahat na lang biro eh. Alam nyo namang may pandemic ngayon tapos magpa-prank kayo ng ganyan. Nag-iisip ba kayo? Itigil nyo na yan. Hindi nakakatawa. Pero in fairness, ang ganda ng mga kabaong nyo Patingin nga diba? Diba? Ang bubongga. St. Peter, baka naman, sponsor. Papag-giveaway ko lang sa mga bashers dyan. Mga anak, paano ba yan? Kailangan ko na namang umalis. Ha? Pero tay, saan ka na naman pupunta? Oo nga po. Kailangan ko kasi magtrabaho mga anak Iiwanan niyo na naman po ako. Ang sabi niyo, hindi niyo na ako iiwan. Ano kasi anak? Wala tayong makakain kung hindi ako magtatrabaho Tay, sama ko. Anak, wag nang makulit. Aalagaan ka naman ng ate mo Apa, mauna na ako mga anak. Paalam. Tay, wag mo ako iwan. Hi po, ako nga po pala si Emmanuel M. Villanueva, mas kilalang Popoy, from Quezon City. Ang talent ko po ay umarte, like this. Para awa nyo naman po, payagan nyo po akong makapasok sa bahay ni Kuya. Kasi po pangarap na pangarap ko po yun Kahit sa gate lang po, okay na.
Kabog! Kaya nyo yon? Nararapat lang na mapili ako sa PBB sapagkat hindi man ako kasing galing gaya ng iba, hindi man ako kasing talented gaya ng iba, hindi man ako kasing kinis gaya ng iba. Isa lang ang masasabi ko, kaya ko silang sabayan at hindi ako sasali sa PBB para manalo. Sasali ako sa PBB para maipamalas ko sa buong mundo ang talentong meron ako. Once again, my name is Emmanuel M. Villanueva, 17 years old from Quezon City! Gusto kong mag-aral. Di ako susuko. Tutuparin ko ang pangarap kong maging isang guro. Sir? O iho, anong ginagawa mo dito? Sir, gusto ko po talagang mag-aral. Kaso mahirap lang ako. Wala akong pera. Sandali, nasan ba yung mga magulang mo? Iho, magsalita ka. Hindi porket public school to at binabayaran ng gobyerno ay kaya na namin ibigay sa lahat. Naiintindihan mo ba yon? Sir, maawa naman po kayo sa akin. Gusto ko po talagang makapag-aral. Magsusumikap ako. Tulungan niyo lang po ako makapasok dito. Marami kasing babayaran dito eh. Tapos wala ka pang mga magulang. Paano yung mga gastusin mo? Wow! Ang ganda naman ng school na ito. OMG guys! May pulubi oh! Let's go! Pagtripan natin! Napakaswerte naman ng mga estudyante dito. Nakakapag-aral sila. Samantalang ako, walang pampaaral. Hoy pulubi! Anong ginagawa mo dito sa school namin? Ay, napadaan lang po. Ang ganda naman po ng uniform nyo. True! Pero hindi to bagay sa'yo. Sa mga gaya ko lang to bagay. Dahil ang ganda-ganda ko, ang yaman-yaman ko. Di gaya mo. Isang dukha. Hindi ka naman talaga makakapag-aral dito sa may school ko. Dahil mahirap ka lang. Hindi man ako kasing yaman nyo. Ipagdarasal ko na sana makapag-aral din ako. Dahil pangarap ko yan eh. Pwes, hanggang pangarap mo na lang yan. Dahil hindi yan matutupad. Kung sa public na hindi ka makapag-aral, dito pa kaya sa private school? Wala naman pong masamang mangarap eh. Sus, manahimik ka nga dyan. Lumayas ka na nga dito sa may school namin. Hindi ka bagay dito. Chupe. Pero, hindi ka lalayas. Mga guard, kalagtarin nyo ang palabas ng school namin tong pulubi na to. Nay, gusto ko po sanang mag-aral, Nay. Ano? Alam mo namang mahirap lang tayo tapos mag-aaral ka pa? 3,000 lang naman yung kailangan, Nay, para makapag-exam na ako, Nay. Tignan mo, napakamahal. Wala po akong babayaran na tuition kung mataas po yung makukuha kong score. Bakit? Sigurado ka bang papasa ka dyan? Nako, tigil-tigilan mo ako. Nay naman eh, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Kung yung ibibigay ko sa yung pera, pangkain na natin ng 3 buwan yon. Nay, suportan nyo lang naman ang kailangan ko eh. Para kapag nakapagtapos ako, maiahon ko kayo sa hirap. Nay, gusto ko po kasi talagang mag-aral eh. Pagbigyan nyo na ako. Bakit ba napakakulit mo? Bakit ba gusto mo pang mag-aral? Tanggapin mo na lang na hanggang ganito lang yung buhay natin. Na wala tayong mararating sa buhay dahil mahirap lang tayo. Nay, ayaw mo ba na meron kang anak na may ipagmamalaki? Nay, ginagawa ko to para walang masabi sa atin yung ibang tao na kahit mahirap lang tayo, kaya natin bumangon. Tigilan mo na yan, anak. Nay naman suportahan mo lang ako. Ako ang gagawa ng paraan. Magtatrabaho ako. Kakayanin mo bang pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral mo? Opo,
para sa pamilya natin. Mare? Bakit? Kairam naman ako ng pinggan. Ayoko nga. Puro na lang kayo hiram, di nyo naman sinusole. Dali na, Mare. Huwag ka nang maarte. Ano? Aray! Manghihiram ka na nga lang ng pinggan. Ako pa yung sinasabihan mong maarte. Eh, diwag! Anong meron? Mukhang may birthday party ka nila, Mare. Hindi man lang ako dinalan sa bahay ng handa nila. Humanda ka sa akin. Hoy, Mare! Oh, nandito ka pala. Bakit hindi mo ko in-invite dito sa may birthday party? Miski man lang dinalan mo lang ako sa may bahay ko ng handa. Pero... Wag ka nang magpero-pero. Ang sabihin mo, madamot ka. Ayusin mo yung pagtatrabaho mo katulong sa anak ko, Opo, ma'am. Hindi ko po kayo bibiguin. Anak, bakit, Nay? May papakilala ko sa'yo. Sino, Nay? Siya, ang bago mong katulong. Hi po, ma'am. Ikaw? Kilala mo siya, anak? Yes, siya yung nakakadiring pulubi na pakalat-kalat sa school ko. Opo, ako nga po. Anong naisipan mo, Nay? Ba't ka tumanggap ng pulubing katulong? Ano po kasi, kailangan ko po kasi talaga ng trabaho para makapag-aral po ako. Hindi ikaw ang kinakausap ko. Huwag kang sumabata. Kahit mag-aral ka pa, wala kang mararating dahil dukha ka lang. Mahirap. Kailangan ko mag-aral ng mabuti para pumasa ako sa may exam ko. Oh, Yaya, anong ginagawa mo? Di ba ang sabi ko sa'yo, labahan mo na tong mga damit ko? Ano po kasi, ma'am, exam ko na po bukas. Kailangan ko pong mag-aral. Ay, baka nakakalimutan mo na. Ang obligasyon mo dito sa may bahay namin ay isang kasambahay lang. Alam mo, tatamarin ka rin sa pag-aaral, kagaya ng mga magulang mong batugan. Paumanhin, ma'am. Huwag niyo naman pong pagsabihan ng ganyan yung magulang ko. Bakit? Totoo naman kaya nga mahirap lang kayo Labhan mo na yan. Kung hindi, hindi kita bibigyan ng pampaaral mo. Iba't ibang uri ng tao sa Burulan! Wah! Bakit mo ko iniwan? Wah! Excuse me, sino ka? Ako yung asawa, Mas okay ka pa umiyak kaysa sa akin. Ay, sorry po, Mare, mauna na kami. O sige lang, iuwi ko na tong pagkain ha. O sige, salamat. Condolence ulit. Bye. Sundan sana kayo ng mga espiritu dito sa may St. Peter. Mare, condolence. Salamat. Para saan tong sobre? Para sa abuloy. Babayaran nyo man lang yung mga lalamunin nyo dito. Mga kaibigan kong virus, wag naman kayo masyadong magalit kay coronavirus. At bakit hindi kami magagalit? Masyado na siyang bida-bida. Oo nga, isipin nyo din mga kaibigan ko. Si coronavirus ay katulad natin. Isa siyang virus na kagaya natin. Kaya dapat hindi natin siya inaaway. Hindi naman natin siya aawayin Oo nga, kakausapin lang naman natin siya para hindi na siya masyadong bida-bida. Excuse me? Sino yung pinagchichismisan nyo?